Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakahiya nga ito dahil talagang kuhang-kuha at kitang-kita na maraming kaalyado ng mga men in uniform. Dahil itong si Lisa Tanas at Kuting ng Norte ay pinagtripan na naman ang mababang rangko na men in uniform. Dito nga natin mapapakita na talagang ginagamit ni Kuting ng Norte na ang mga taong bayan at may mga posisyon na mababa na parang mas hayop pa sa hayop. Ito nga ang banat at komento ng maraming netizen na hindi ito ang nararapat na ipakita sa mga men in uniform na talagang naglilingkod ng tapat. Dapat ang ginaganito ni Kuting ng Norte ay ang kanyang mga tauhan na matataas na opisyales na kanyang binabayaran. Dito nga natin mapapatunayan na talagang wala nga itong kredibilidad na mamuno pa sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang mas lalong nanggilaiti ang taong bayan nang makitang bugbog sarado ang pagmumukha ng men in uniform nito na hindi pa ipinapakilala at hindi nga inilabas sa bias mainstream media. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Disband sa inyo, we will shut you all down and create a new one. 120 million Filipinos waiting for the job. Tangina nyo, putang ina. At kayong mga Pilipino, kung hindi nyo alam yung inyong karapatan, tama lang ganyan ang bansa natin. At kayong mga taga Mindanao, Visayas, nakikita nyo ganyan na nangyayari. You make up your mind. You make up your mind. You want to save Mindanao and Visayas against what's happening in the whole country. We're falling down. We're in a quicksand, in a shithole na hindi na tayo makakaahon pagka hinayaan natin to. You better make up your mind. Kakainis. Mr. Rockets, hi. God bless po, sir, sabi ni Cherry. Marieta Villanueva, good evening po, Kap, watching from Bulacan, San Francisco, Del Monte. Michael Jason, good evening. Tweety Bird, good night. Sir Dado, good night. Sweet Dreams, Lorito Borja, thank you. Mr. Rockets, good evening, Sir Idol Cap Dado, thank you. Mr. Rockets, Dick Chen, hi. Good Dick Chen. Jing Unciano, sir, good afternoon, watching from Bahrain. Imelda Aquino, good day, Cap Dado, may God bless you, watching from Japan. Arigato ne. Arigato. Sayonara. Yun na alam eh. Clarissa Lubog said hi. Jing Unciano, bless Sunday. Sorry mura ako na mura, Sunday pala. Di ako nakasimba. Betty Mateo, good evening, Cap Dado, thank God and stay healthy. Jean, blessed Sunday, Cap Dado, please stay safe. Thank you, my love. The people there don't like the NBI. It's being used for the wrong purpose, sir. Yeah. And if the NBI people who are career officers will not stand up, we will have to shut down NBI because it's an institution that is corrupted already. And that goes true for all institutions. If we find fault, if we are convinced that the institution, ngayon ano pa lang yung mga head pero pagka paikot na yung gulong at tumayo ang taong bayan, nakita namin, kung nakita ko, na hindi mapagkakatiwala na itong buong institusyon na to because nagaganon Pera ba? Bayong. Pera? Bayong. Wala. Hindi makadesisyon. Hindi natin kailangan ganong institusyon. Dapat, ang peg ng institusyon, taong bayan, taong bayan, taong bayan. Hindi sarili. The moment you take up a government job, the country owns you. The people own you. Selfless. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan yon, huwag kayo sumali sa gobyerno. Kung gagawin yung perahan lang, gatasan niyang gobyerno, wala. Hindi nyo kailangan pumasok sa gobyerno. Pag pumasok kasi ikaw sa gobyerno, kinakailangan magsilbihan ka lang. The people, the people, the people.
Now, kung nakita namin yung mga institusyon na hindi nakarapat-dapat ang tiwala ng taong bayan, we abolish the entire institution. Ako, sure ako, Congress. Sara natin Congress, 300 yan eh. Gastos, mayabang, arugante, magnanakaw. Sarado, i-remodel natin, reorganize. Yan, lahat sila i-reorganize natin, AFP, PNP, Coast Guard, NBI. Kasama ngayon, bago sa listahan, NBI. Thanks to Matibag. Senate, pagbukas ng Congress, 18 na lang. Tipid, 18 na lang. Hanip. Automatic, pagka tumayo tayo, yung tagal-tagal na Resolution 10, mga kababayan, Resolution 10, 2012, 2026 ngayon. 14 years. Wala eh. Reklamo, panay nga. Wala naman nagtatanggal eh. Tumayo tayo, isang tayo, bam. Effective immediately, Resolution 10 is hereby abolished. Oh. Effective immediately, yung mga tupad-tupad na yan, AKAP, AX, is all terminated. Wala na. It's illegal. Effective immediately, wala nang utang. Wala tayong utang. Di tayo utang. Babayaran natin yung inutang ng mga nakaraan. Babayaran natin lahat yan. Magkano na yan? 19 trillion. Babayaran natin lahat. Hindi tayo utang hanggang di natin babayaran lahat yan. So, disiplina ang kailangan natin. Ina-nationalize natin lahat. Putang ina nga. Hindi dapat tayo mag-alaga ng mga tao sa gobyerno na pasanin pa natin, pineperhan tayo, ginagatasan tayo, ginigisa tayo sa sarili nating mantika, tapos nanakawan pa tayo, mga animal eh. Tapos bendalo, walang makulong. Tapos nung sisiraan pa, yung tao na ang perception na nakakarami ang siyang pwedeng pumigil nitong mga nakawan na to, si Inday Sara. Ini-impeach nila, pipilitin nilang ma-impeach yan kasi tingin nila, magiging presidente yan sa 2020. Mali kayo. Magiging presidente yan ngayong taon na to. Because the people will put her. Ina nyo, sino may kasalanan? Kayo. Hindi kami. Kayo. Because sa amin, nakita namin, walang gustong tumayo sa mga institusyon. Corrupted na yung mga institusyon. Therefore, tayo mga kababayan, mga sovereign Filipino people, ang dapat tumayo para ayusin to. Tayo ang taong bayan mag-declare ng revolutionary government. Hindi si Inday. Taong bayan because Inday gets her power from the Filipino people. And then give her the weapon, give her the authority to clean, sweep everything. Takot sila sa kanya. Tulungan nyo. Kayong mga nakapaligid Inday, protect her. Baka yarihin eh. Kasi kung akong kalaban, that's what I'm going to do. Ayan, mo si Matibag eh. Pag ako pagka pinatay kita, walang ebidensya. Imagine yung NBI director kung sasalita ng paano ko yan ang magpapatay kay Inday? Kaya nga dapat tanggalin yung gago na yan eh. Hindi natin kailangan na merong command, merong tao yan, Region 1 hanggang 12, na nagdidikta, na kayong mga sa NBI na matitino, sunod-sunuruan kayo, puta na. Kaya nga, pagka nakita namin na binayolate yung public trust namin as an institution, ngayon isang tao pa lang eh, pero pagka nakita namin as an institution, kinukonsintin nyo yan, at ikaw, Marcos, as the president, kinukonsintin mo yan, bangon kami, tanggal kayong lahat, sarado kayong lahat. Okay lang kami kahit sarado ang tindahan. Magre-remodel na lang kami, re-reorganize namin lahat because hindi sumusunod sa taong bayan eh. Bibigyan namin kayo ng leksyon na hindi nyo makakalimutan na ang may kapangyarihan ang taong bayan. Permanente ang kapangyarihan ng taong bayan. Temporary lang kayong lahat, mga animal kayo. Umabuso kayo, tinarantado nyo kami, ninakawan nyo kami, nangako kayo, napako. Ninakawan nyo kami, ginago nyo kami. Politika ang iniisip ninyo. Kaya nga, to hell with you. To hell with you. Pasensyahan tayo ha.
Ngayon, yung gustong magpapatay sa akin, baka yan pa gustong magpapatay sa akin. Kasi, isang oras ka lang. Anak, ma'am to. Ay, lumalabas ako, walang baril na, ha? Wala akong baril. Malabas ako. Kaya yung mga mag-aambisyon dyan, taniman ako ng baril, let me announce, hindi ako lumalabas na may baril. Wala. Wala, ito lang. Tsaka yung aking cross, no? Yan lang. Kasi I know na kahit barilin ako, hindi ako tatablan eh. Pipitikin lang na, hihingahan lang ng langit yan. Wala na, hindi ako tatamaan. And then I can rebound. I can fight back. Papatayin ko kayo pagka nagkaroon ng pagkakataon. Nasabi ko nga sa inyo eh, isipin nyo lang, pagplanuhan nyo ako. Pepersonalin ko kayo. Ibig sabihin, pagka pinersonal ko kayo, matakot kayo sa akin, I'm very dangerous, ha? Puta ninyo. Tado kayo. Retired na ako, nananahimik ako eh. Tapos babanatan nyo ako ng mga troll ninyo, mga animal kayo. Kayo mga troll, yari kayo sa akin, ha? Kala ninyo, desisyon nyo yan sa buhay. Yung pag-troll nyo sa akin, desisyon nyo yan. Ginusto nyo yan, pati pamilya nyo. We have to put order eh. We have to put order. We have to reboot everything. Too much na eh. NBI director, tetrete na patayin ng isang tao. Nang putya. Tapos ito tolerate ninyo? Ha, NBI? Anong klaseng institusyon yan? National Bureau of Intimidation. Talagang dapat isara pagka ganyan. Kaya 1 week, binibigyan kayo namin lahat, Philippine government, binibigyan ko kayo 1 week. 1 linggo. Pagka hindi nyo tinanggal yan, pasensyahan tayo ha. Tanggal kayo lahat sa pwesto ninyo. Lahat kayo, everyone. Tanggal kayo lahat. Gulat kayo. Gulat kayo. Lichen, maraming salamat. Good evening. Nag-like siya. Alpha Omega. NBI credibility equals. Yun yung problema. Kita nyo reaksyon ng mga tao. Galing sa NBI eh. Nadama yung buong institusyon. Pero in fairness, marami kaming counterpart. Maraming sa SFGF, may mga counterpart na mga NBI, mga kaibigan, mga retired sa SFGF, NBI, nakusap yung mga active. Hiyang-hiya sila. Hiyang-hiya sa kanilang direktor. Kumbaga sa kung sa armed forces, nakayuko ka na lang, hiyang-hiya ka kasi yung general mo, putang inang yan, yung ganun ba. Ngayon, hindi pwede yung ganun na pagkabakbakan, susunod ka sa ganun. Hindi pwede. Yang solusyon dyan, kaya yung ginagawa namin sa armed forces, we petition for the removal of the commander. Reason, he's not a commander. Can you choose your commander? No. The commander is appointed, but we can say, puta mamamatay kami sa gago na yan eh. Nakikita naman mali eh, nasisira yung institusyon. Ganon, you do not tolerate wrongdoing. Nagamit siya nilagay siya dyan para gamitin siya against Inday Sara, against the bloggers of yung galit, yung tawag dito, yung critical of government, yung mga wrongdoing. Yan, imbestiga sila. Hindi nyo, inaresto may arrest warrant nag-file, NBI putang, hindi yung tao. Hindi si BBM. Si Jason Sa, tsaka si Ka Eric. Tama bang gawain yun? Kaya kita nyo, ilang araw pa lang yan, kung may linggo na, yung style nitong bagong direktor ng NBI, I'm telling you, masira ang NBI talaga. Sira. Which will, pag hindi kayo tumayo, para sa prinsipyo, sira yan karir ninyo lahat. Sarado kayong lahat. Without pay. Without pension. Okay? Maliwanag ha? Because we can decree that. We can declare that in a revolutionary government. We can say na, sarado kayo. You betrayed the people's public trust. To hell with you all. Yun yun. Okay, may tumatawag sa akin. Kaya hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa mga matawag si panadero.
Magandang gabi. Thank you, Catherine. Ha? Maraming salamat. Baka-importante ito. At tanggapin tawag na. Thank you. Maraming, ay, nabitin. Catherine, thank you again, ha? Thank you. Maraming salamat. Ingatan po ang puso, sir. Ah, may nag-aari na yung puso ko. May nag-aari na. Ay, ay, ay. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa mga comment ninyo. Maraming salamat. Sir, be really careful. Thank you. Yung kwento ko sa inyo, yung fiery furnace, di ba? Nilagay sa pugon, nilakasan ng 7 times yung kalan, no? Nilakasan yung pugon, no? Nilakasan. Lahat ng firewood nilalagay. Yung naglalagay ng firewood, nasunog sa sobrang init. Yung sundalo na nagatid doon sa 3, na ayaw sumamba doon sa statwa na ginto, na 90 footer, sambay mo yan, Diyos na yan namin, ng Babylon Empire. Hindi, ayaw nila. Nag-decree yung hari, Nebuchadnezzar na, sunugin. Yan yung vlog ko na nakaraan. Tapos doon, ang ano dyan, kaya ako naniniwala sa no harm will happen to us, tayong mga tatayo because God will protect us. Fiery furnace, we're not going to be placed in a fiery furnace. We're going to be on the street, standing up for God, country, and the people, our families. We will stand up. God will be with us. Just as yung He was there dun sa 3. 3 lang yon. How much more kung 10,000 tayo, 100,000 tayo, 1,000,000 tayo. God will be there for us. And the miracle there is AFP and PNP will be with us. That's the power of God. Kaya it's just a matter of TikTok, kailan? 1 week. Philippine government, we're giving you 1 week. Matakot kayo sa amin. Matakot kayo sa taong bayan. Banatan nyo ako ng kaso? Sige lang. Madadali kayo. Matitigil yung 1 week ninyo. Patayin nyo ako? Sige lang. May walay ang Mindanao. Ano pa gusto nyo mangyari? Iwalay Mindanao, iwalay Visayas. Kung yung mga taga-SFGF dyan, at FGF, MILF, MNLF, BIFF, hindi, terorista yung BIFF, BFF, MMFF, Metro Manila Film Fest. Lahat na may F. If they so decide to separate Mindanao, it's their call. It's their call. Just to save the Filipinos over there. Just to save what they have over there. They cannot be dragged into this situation. The country is going to shit. Palubog beyond recovery. Kaya kayo, kung di kayo tumayo, hindi natin ayusin to. Mahirap na yung baguhin to. I'd rather na, kung ako taga Mindanao ako, kalas na lang ako. Kalas na lang. Walang paki mga Pilipino ganon. And then let the Luzon suffer. Ngayon, kung kayo, kayo mga Pilipinong gusto nyo ng pagbabago, matino, give it one more chance, one more try. Pero this time, we do it together. Tayo, taong bayan. Hindi yung mga politiko natin. Okay, so maraming salamat sa inyo. Hindi ko na mababasa yung mga comment ninyo kasi may tumawag si Panadero. Please answer later, sir. Alin, answerin ko. Pantero, hi. Ani Benavente, the blue-colored letters are unreadable. Kaya nga, why not just make it white? Ewan ko, may settings ba yun? Hindi ko alam Heidi Ching, sir, many people will stand up for you. And we will stand up for the people, so we stand up for each other. And God will stand with us. My love, if it's for the people, then if it's your job, you should follow what's right. Tama si my love. Kaya NBI, yung matitino, mga career officers, you stand up for the institution. Stand up for what is right. Sam Zamora, Cap Dado, how is the intel regarding
the fake bangag. Fake eh. Oh, fake. Pero pinipilit nilang hindi yun na mapag-usapan eh. So, ngayon, bukas, ang pag-usapan niya, impeachment eh. Yung botohan, plenary. O, tapos noon, yung next day, sabi ni Soto, tatry na kagad nila. So, ang susunod na mga araw, ayan na. Pero ang sa akin, ang standard ko, 1 week, pag hindi nyo tinanggal yung matibag na yan, tatanggalin namin kayong lahat, putang ninyo. Inunan nyo ang inuunan nyo yung impeachment eh. Ng putya. Inuunan nyo yung eleksyon, inuunan nyo yung mga bulsa ninyo, naghihirap ang taong bayan. Ang dami nating problema. Wala tayong food security, magkaroon ng World War, hindi tayo handa. Dami, ngayon nga, papasok yung tagulan, hindi tayo handa eh. Masabog yung bulkan, hindi tayo handa eh. Kawawa tayo eh. Kasi panay bulsa, panay paldo-paldo iniisip nitong mali-maleta ng mga tao eh. Tapos may arugante pa nitong matibag na to. Arugante pa. Mag-resign ka na lang kung inisip mo yung asawa mo. Sumakit yan ang asawa mo, dali mo ospital. Ganun kasimple. Nagtrabaho sa gobyerno, wag kang ganyan. Kami sa armed forces, kami. Ha? Sa gobyerno rin kami dati. Buntis ang misis, mga anak siya, nandun kami, nag-ooperate kami. Mga anak, pagdating namin, anong anak? Babae, lalaki. Nangyayari yan sa mga sundalo. No? Na appendicitis yung anak niya. Okay, na dengue. Nag-agaw buhay. Dadating yung lalaki. Galing sa combat operation. Kunyari, Marawi. Tapos ang pagdating dyan. Nasa si Junior. Hindi ka lang mamaasahan eh. Nag-agaw buhay na nga eh. Kaya nga mga ito, pagka iniisip mo yung asawa mo, dadahilan mo doon sa tao, tapos mumurahin mo na mumurahin, tapos noon itrete mong papatayin mo, umalis ka na lang. Hindi ka bagay mag-direktor ng NBI kasi sinisira mo yung buong institusyon. Tanungin mo sa mga tao mo, diretsuhan, personalan, huwag kayong magagalit. Sabihin mo sa kanila, mali ba yung ginawa ko? Hindi, I will not take it against you. Tignan ko kung matatapang yung mga tao mo sabihin, putangin na sir, nakakahiya ka sir. Kung ako naging tauhan mo, kung ako nasilalim mo, kung ako nandoon kahit isa akong ahente ng NBI, sasabihin ko siya, putang ina sir, tumahimik ka na nga. Nakakahiya ka. Kunyari ako 20 years na, 30 years na sa serbisyo, lapit na magretiro, tapos nun ikaw bagong salta ka. Maghari-harian ka dyan sa institusyon, tarantado. Gago ka. Wala kang respeto sa mga tao mo, gago ka. Wala kang respeto sa taong bayan, wala kang respeto sa amo mo. Nagka-point, wala kang respeto kasi yung yabang mo, puntahan na. Kaya nga maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Hi, Diching. It's all planned to divert the real issue about flood control. They have spread so many issues just to deceive the Filipinos. Right now, ang pinaka-main issue sa tingin ko kung totoo yung BBM o hindi. Nanakot yung NBI, kinasuhan yung mga dapat kasuhan. So, gusto ko, takutin din natin sila as a people, takutin natin tong mga taon to. Sisantay na lang natin lahat yan. Mga tarantado, they're not responding to the needs of the people. They're not responding to our query, to the issues that we are addressing them. Ini-snap tayo eh. Even Malacanang, ayaw nilang sagutin eh. No? Medical record ng presidente, DNA, mga ganun ba? Hair follicle. Ngayon, pwede na mag-hair follicle yan eh. Hindi naman bangag yun nandyan eh. Yung bangag naka-freezer daw eh. May nagsasabi eh. Intel O kaya nga, saan tayo pupunta? Can Malacanang come out with a medical bulletin stating, can NBI, all the intelligence agencies verify kung totoo ba yan? Kasi delikado, kunyari, we are run by a fake president. Yun lang issue. Huwag niyong ipukol balik sa amin, tatakutin niyo kami. Na fake news, ganoon, etc. Legitimate ang tanong ng tao. Legitimate yung tanong ko sa inyo, nasaan yung presidente? Totoo ba? Patay? Buhay? Freezer? Alin? Yan ba nakaupo dyan? Peke? Paharapin nyo sa amin. Papasukin nyo dyan si Inday Sara. Papasukin nyo dyan si Aimee. Papasukin nyo dyan lahat sa Malacanang. All in a press conference where everyone is nice and cozy. And then, pasalitain nyo yan. At rikasehin siya.
And then right there, magpa-DNA ka. Magpa-hair follicle ka. Public office is a public trust. You have betrayed the Filipino people. You have eroded our trust to negative already. Anong gagawin namin? Tapos tatakutin nyo kami. Kaso, tangina ninyo. Matakot kayo sa amin. Kayo kakasuhan namin. Mga animal kayo. We, the sovereign Filipino people, simple lang gusto namin. We want a clean government. We want a government that shall embody our ideals and aspirations. We want to build a just and humane society. Humane is, putang ina mo, papatayin kita ng ganon. Is that humane? Tarantado ka, NBI director. Malacanang, 1 week. 1 week. Government, 1 week. NBI, matitino, as an institution, 1 week. You petition for his resignation. Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you sa mga nanood. Thank you sa pag-like. Thank you sa mga nanood. At sa tuloy ninyong pagkatiwala, Heidi Ching, true ma'am, Nainor is really an impostor. Linker, impostor talaga. The one sitting there is an impostor. Heidi Ching, sir, that's an impostor. That's why it's negative in the hair. Yun nga, kaya nga gusto pumayag eh. DNA test and fingerprint, blood type, dental tooth, that's what it should be. Pati yung hiwa dito eh, ng kidney donor, may hiwa yung sigurado. Jerry Ramos, tsaka yung medical ano niya, lahat ng medical record niya, makikita doon kung ano yung creatinine level niya. Kasi 1 kidney, yung creatinine level niya, makikita kung ano yung mga naging sakit, etc. Yung dental ano niya, record. Yan, ganon. Pati yung ano niya, yung sinasabi, may cancer ba yan? Stage 4? Sa US ko nadinig yung balita na yun. A1 yun. A1. Sa Hawaii. Taga-Hawaii yun ang sabi. Doktor. Jeric Flores. Everyone had a certain amount of time but their time is running out. They will really win. No, we will not allow it. Sir, always be careful if you are really a freezer, that will happen to us, what will happen to our country. Mag-ingat tayo. Oh. Kung nasa freezer siya, lilitaw at lilitaw yan. Galit ang langit. Kasi pagka yan, nasa freezer, ibig sabihin, nagsalita ng langit. Kinuha siya. Divine intervention na yun. Ngayon, tinatago nila. Kung tinatago nila, ibig sabihin, tinatago nila yung divine intervention. Dinasal ko yan na nung Holy Week, para maiwasan yung bloodshed, kung sana, ang problema naman si BBM, kunin na lang ni Lord si BBM. Total siya naman yung creator, he controls my life, your life, everyone else's life, he controls BBM's life. Now, he's a problem